Improving si Kai Sotto, tuloy ang workout sa rehab at maganda ang update na nakikita natin at asahan natin na makakabalik nga si Kai sa hardcourt. FIBA Asia Cup malamang sa malamang nagpapainit na si Kai sa mga oras na ito. Halos competition ready na nga, kung hindi naman kaya ay pwede na nga si Kai na maglaro. Sunod-sunod at tuloy-tuloy ang laro ni AG Edu sa Japan B1 B-League, isa sa Gilas player natin na nagkaroon ng ACL injury at mas malala pa nga ang nangyari sa kanya kumpara kay Kai, pero malakas na nakabalik sa hardcourt at maganda pa rin ang laro at galawan. Sa tamang sistema, kakampi at coach, hindi maipagkakaila ang lakas ng laro na ipinakita ni AG Edu sa FIBA World Cup laban sa bigating players na kagaya ni Karl Anthony Towns at iba pang mabibigat na mga sentro ng kalaban. Idagdag pa natin na marami na ngang injury ang pinagdaanan ni AG Edu bago ang FIBA World Cup, pero yung laro niya dito high level, hindi mo masabi na nagka-ACL injury na pala ang player na ito. Kaya naman asahan natin na isa nga ring malakas na Kai ang magbabalik para sa Gilas team at sa team ng Koshigaya Alphas kung hindi man ito lilipat ng ibang team next season ng Japan B1 B-League. Bago ang FIBA Asia Cup 2025 ay ang Jones Cup na muna at nangangamoy training ground dito para sa mga teams dito sa Asia. Bago ang FIBA Asia Cup, posible na hindi lamang ang defending champion na Strong Group Pilipinas ang team na magre-representa ng ating bansa sa paparating na 44th Jones Cup at may chance na may mga iba pang ang teams ang maglalaro sa ligang ito para sa Pilipinas. Nakita natin ang isa sa finals game ng Jones Cup at ito ay ang laro ng Pilipinas laban sa team ng South Korea na kung saan may mga pagkakataon nga sa fourth quarter na talagang nakalamang ang soccer at naghahabol ang team ng Pilipinas. 68-62 ang score ng laro at naging 70-62 pa nga ito dahil sa magandang opensa ng South Korea sa fourth quarter. Pero team Pilipinas, malalakas ang mga players, pasok ang tres sa play na ito. Sumagot naman kaagad ang soccer ng isang mabilis na to, pasok ang bola sa ring. Ragon at Phelps agawan sa rebound, yun nga lang foul ang tawag ng referee laban kay Phelps ng Pilipinas na huli na nakahawak sa kamay ni Ragon Mintis ang tira ng soccer, Pilipinas tumatakbo, isang floater ang binitawan, pasok ang bola sa ring. Isa sa player ng Pilipinas si Mikey Williams na hot topic ngayon dahil nga sa issue niya sa team ng Talk and Text at naging maingay ang pangalan dahil to the moon nga ang isa sa bansag sa kanya. Free throw ng Pilipinas pumasok at 3 points na lamang ang lamang ng kalaban. Mapapansin natin karamihan ng players ng soccer ay pamilyar na sa atin dahil maganda ang nilalaro nila sa KBL kasama ang iba pang Pinoy players at ang coach nila noon ay ang coach nga rin ngayon ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters. Mackenzie Moore pumasok ang tres, nakakatabla na ang Pilipinas sa score sa mga oras na ito ng laro. Kawawa si Ragon sa mga huling minuto ng laro. Sa fourth quarter nagkakadakdakan na nga at mas humigpit pa ang depensa ng Pilipinas pero pumapalag pa rin ang soccer. Yun nga lang talagang kinapos na nga rin sila pero 7 points lamang ang naging lamang ng Pilipinas sa finals game na ito. Magbabalik nga ang team ng Strong Group Pilipinas sa 44th William Jones Cup at asahan natin na mas malalakas na mga teams ang makakalaban nila dito. Maging ang Taiwan na tumalo sa Gilas makakalaban ulit ng Strong Group at talagang papalag sila ngayong season na ito ng Jones Cup. Nagawa nilang manalo laban sa team ng Gilas Pilipinas. Target naman nila ngayon na talunin ang defending champions na Strong Group.